Nasipa po ako ng aking anak sa aking dede noong October 2017, first week, at naulit po iyon noong October din po ng third week. Bali, doon ko na po na kapa na may bukol po yung aking dede at medyo matigas po siya. Kaya naisipan ko pong kinabukasan ay magpa-check up na po ako. Nung nakuha ko po yung result ng aking breast ultrasound, sakto naman po na nandoon yung company doctor namin na si Dr. Paul Michael Galicia at pinakita ko po yung result ng aking ultrasound. Sinabi po niya sa akin na kailangan daw pong i-biopsy. Sinabi ko po sa kanya na kung po pwede ay tanggalin na lang po yung bukol sa aking dede. Since early stages pa siya na breast cancer, we advise her to go surgery. So tinanggal natin yung breast na may bukol, and then we advise her to undergo chemotherapy. Since then, regular pa rin ang follow-up niya sa akin until now for her surveillance at saka monitoring to prevent recurrence. By statistics, 99% ng nagkaka-breast cancer is female, pero hindi pa rin natin isang tabi na ang male patient is pwede pa rin magkaroon ng breast cancer. Number 2, strong family history. So, pag yung immediate family member or mga tiyahin, lahat is merong bukol sa breast or nagkaroon ng bukol sa breast or cancer, usually mataas yung chance na yung pasyente natin is magkaroon din ng breast cancer. Number 3 is prolonged exposure to estrogen, like early menarche, no? Maaga nagkaroon ng menstruation, or late nag-menopause, or may exposure sa oral contraceptive use. No? Number 4, if hindi maganda ang lifestyle, like smoking, drinking alcohol, no? Sedentary lifestyle, unhealthy diet, increase din tayo to have breast cancer. And lastly, advanced age, no? So, more than 50 years old, mas mataas yung chances na magkaroon ng breast CA ang isang babae compared sa mas batang babae. Ang best treatment pa rin for breast cancer is, of course, prevention. So, paano natin siya maiiwasan? Okay? So, one, we can avoid yung mga modifiable na risk factors, no? Like lifestyle. Kung hindi kumakain maayos, dapat kumain na healthy. Kung naninigarilyo o umiinom ng alak, dapat iwasan, or kung di maiwasan, bawasan. No? And then, ang pinaka-important na magagawa ng pasyente is self-breast examination. And then, if meron tayong makita, dapat ikonsulta kagad natin sa doktor para mapakapagpagawa tayo ng mga examination at makita natin kung anong kailangan gawin doon sa bukol. Pwedeng obserbahan, depende sa makikita sa ultrasound or mammogram, or iba-biopsy. Ako po'y nagpapasalamat unang-una po sa ating Panginoon, sa ating pong mga nurses, staff at sa ating pong doktor sa kanila pong dedikasyon at pag-aalaga, sa aking pong doktor na si Dr. Paul Michael Galicia, Dr. Josephine Jimenez at kay Dr. Labriaga na walang sawang gumagabay at tumutulong sa akin. Nawa po ay marami pa kayong matulungan na kagaya namin. Sa mga nanonood, huwag po nating baliwalain ang ating nararamdaman. Huwag po kayong matakot dahil may mga taong handang tumulong sa atin. Kung kayo meron nararamdaman sa inyong breast or sa dibdib, huwag kayong magdalawang isip na magpatingin sa doktor. Kahit yung mga simpleng masakit o pagbabago ng itsura ng balat, no, or discharge, kahit wala kayo nakakapang bukol, is maaari niyong ipacheck up. Pumunta lamang kayo sa Calamba Medical Center para amin po kayong matulungan.